Hello mga ka-Lush for today, gagawa naman tayo sa ating kliyente ng wet lash. So ngayon, kailangan na muna nating mag-eyelash removal dahil si ma'am ay meron pang old extension pero galing din naman siya sa amin. Last month, May 9 pa yung last na paggawa niya sa atin pero bongga pa rin, diba? Siyempre, gawang lash room yan. Sa part na to, naglalagay na ako dito ng eyelash remover. In fairness ha, yung gamit namin dito na eyelash remover cream ay hindi siya mahapdi sa mata. Babad lang tayo dito ng 5 minutes. And after 5 minutes, tatanggalin na natin yung old extension niya. And kapag ako nagtatanggal ng old extension, ay dahan-dahan ko siya tinatanggal, dahan-dahan ko siyang hinuhugot. Kapag meron pang hindi siya matanggal, hindi ko muna siya hinuhugot. Importante na dahan-dahan sa pag-removal kasi kapag binigyan natin siya ng pores, maaaring ma-damage yung kanyang natural lashes. Pwede natin mahugot, pwede maisama yung natural lashes ni client. So, kailangan talaga ng dahan-dahan. Sa pag-removal ay kailangan talaga ng mahabang oras, may time talaga tayo, and kapag alam naman namin si client ay meron pa siyang old extension and kailangan pa ng i-removal pa, so pag dumating si client, kahit may ginagawa pa kami, ay binababaran na namin sila. After ko mag-eyelash removal, so ayaw, mag-lash bath na muna tayo. So gagamit ako dito ng lash shampoo ng Lash Point ang brand. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo, yung ginagamit natin na lash shampoo ay Lash Point kasi maganda nga siya, hindi siya mahapdi sa mata. So isa to sa mga paborito natin gamitin na lash shampoo. Bumibili na nga lang ako dito ng 100 ml para nag-refill na lang din kami para 'di ba makamura tayo, makaminus tayo. And palagi ko rin sinasabi kapag kami ay galing sa eyelash removal, so 2 beses ako nagla-lash bath para matanggal talaga natin yung mga residue from the eyelash cream, residue from the eyelash glue, at babanlawan ko din siya ng maigi. After ko nga mag-lash bath, maglalagay na ako dito ng small tape dito sa part ng eye bags ni client para maayos yung pagkalapat ng paglalagyan natin ng eyelash gel patch. After ko nga maglagay ng eyelash gel patch, naglalagay ulit ako dito ng another tape para ma-secure talaga natin na hindi lalabas yung mga bottom lashes. Gagamit din ako dito ng glue primer ng Jenny Lash. Lalagyan lang natin ng konti yung natural lashes ni client, yung sapat lang, hindi masyadong madami. Wet lash nga yung gagawin natin. So gagamit ako dito ng eyelash na brand ng Twinkle. So Twinkle naman talaga palagi namin ginagamit kapag wet lash yung ginagawa namin sa kliyente namin. Jenny Lash nga yung gagamitin natin dito na lash glue. And sa part na to ay maglalagay na tayo dito ng eyelash extension sa natural lashes ni client. So, ito, inuuna ko muna mag-isolate using my tooth tweezer, and kapag okay na, lalagyan na natin yung extension doon sa natural lashes. So, katulad ng ganyan. And mag-isolate ulit ako, hahanap ulit ako yung mga possible na pwede natin lagyan na extension. Kapag okay na, maglalagay na ako dito ulit na extension. Ganyan lang ako maglagay, and ganyan kaganda yung lash glue na gamit-gamit natin na dikit agad. So, mag-isolate ulit ako. Ayan, maghanap ulit ako dito ng mga possible na pwedeng lagyan. Para pag nag-dip tayo sa glue, ay mailalagay natin siya agad-agad. So, ganun lang ang proseso hanggang sa makarami ka, hanggang sa mapuno mo na, hanggang sa malagyan mo na lahat ng natural lashes ni client. And after 1.5 hours, ayan, tapos na tayo. And ito na outcome ng gawa natin na wet lash doll eye. And ganito yung outcome ng Twinkle kapag ginamit natin or ginamit ninyo. Oh, diba? Ang ganda. Gawang lash room yarn. Ipakita ko lang din sa inyo yung record ni client ni ma'am from January until June until now. Wala yung palya, every month yan nandito sa lash room. At ayun na nga mga ka-lash room, pipili ulit tayo ng 5 followers na pagbibigyan ng ating mga lash kit giveaway na mga to. Yung 5 followers na masasipag mag-react, mag-comment, and mag-share, lahat nga ay pwedeng sumali. So yun lang. Thank you for watching. Bye!